ba'y nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, co-anchor po ni Father Pep Bakay sa programang Barkadahan kay Kristo. Yan, malilate lang po sandali si Father Pep, pero po may kasama ako ngayon na VIP sa radio booth. Yan. And today is July 13. 15. Ayan ba? Nag-ano na ako, July 15 Wednesday. Ayan po. At ayon sa liturgical calendar natin, it is the 15th Wednesday in ordinary time. At saka po meron isang santo na kapiestahan niya ngayon, si Saint Bonaventure. Isa siyang bishop and doctor of the church. Yan. Okay, pakilala ko na po ang kasama ko sa booth. Tuwan-tuwa po ako nung dumating siya. Ayan, timely dahil po malilate ng konti si Father Pep. Of course, ang minamahal po nating Archbishop Emeritus Apong Seto. Ayan, bati po magandang kayo. gabi po. Andito po itong Palitaw Palubog sa loob ng radyo. At ako'y natutuwa pagkatapos naming Catholic Bishops Conference of the Philippines. Wow. At nakapag-balik tayo dito para Opo. huling makasama natin si Sister Sol at Opo. yung iba't ibang panelist natin sa ating Barkadahan kay Kristo. Yan. Okay. Sa excitement ko po, nakalimutan ko, ang programang Barkadahan kay Kristo ay isang radio program ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Yan. Among, di po ba ang daming balita dahil nga sa ano pong tawag doon? Updating ninyong mga obispo, ano po? Oo, nakapag-produce sila ng 4 na pastoral statements. Wow. Oo, yung sa po. Mamaya Bangsamoro Basic Law. Opo. Yung para sa kalikasan. Opo. At yung moral guidance sa SSM, same-sex marriage. Opo. Naku, At napaka-importante. ano ba yung pangapat sa drug addiction nata? Opo. Alam po ninyo, Among, excited kaming mga katekista. Ayan, alam nyo na po kung bakit. Opo, kasi itong mga kapatid nating moderno, Opo. they're deconstructing family. Opo. Gusto nila, biro mo, babae, pamilya. Opo. Lalaki, pamilya. Opo. Naku, ito'y tawag ni Pope Francis, Opo. yung new colonization. Ideological Opo. colonization. Kaya kailangan po kaming mga katekista na talagang magturo ng talagang tamang morals, ano po. At saka po, ang isa pa pong dahilan, kaya excited kami po dahil siguro po alam niyo ang bagong chairman ng ECHE, Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education, ay of course si Bishop Bobet. Ayan. Opo. And of course, congrats din po kay Bishop Ambo bilang chairman sa Heritage. Yan. Opo, kaya tuwan-tuwa kami. Archbishop Dong, mayroong bago ring function. Opo. Siyang liaison officer Opo. between CBCP and Vatican Wow. on the protection of minors. Minors. Wow, minors. Wow, opo. Importanteng mga napakahirap pong posisyon, ministry yan. Opo. Oo. Ang ano po, Among, ang chairman ng Family and Life ay kilala ko po, si Bishop Garcera. Ayan. That's right. Yeah. Opo, kasi po dati siya sa catechesis, kaya kilala namin ni Among. Yeah, kagawa niyan si Opo. Tiga Diet. Opo, nung Bicol. nag-bishop siya. Magaling siya, magaling. Opo, so siya ngayon ng Family and Life. Ayan, of course, nandito na po ang main host natin, si Among Pep, hinihingal pa. Yan, magandang gabi po sa inyo lahat. Talagang timing si Apo Seto. Oo nga, tuwa ko Among kanina. Ay, salamat po sa Thank you so much for Opo. gracing our program this evening. At of course, maraming mga schedule this whole day, no? At kanina nag-meeting din kami sa Board of Church Temporalities. Yan. Okay.
So, dyan lang po kayo at huwag kayong aalis, no? At samahan niyo po kami sa isang oras ng pagninilay tungkol sa ating ebanghelyo po sa gabing ito. Okay, diretso na tayo, sige Sister po. Son. Makipagtalakayan po kayo sa amin sa pamagitan po ng mga text ninyo. Kahit po hindi tayo nagkikita, basta nandyan ang mga text nyo. Ayan, smart po, 0918-351-8282, 0918-351-8282. Globe naman po, 0917-363-3738, 0917-363-3738. Para po sa ating mga gustong maging members ng ating Connect Ka Katekista program, just type REG, all capital letters and then space your full name and then slash the name of your vicariate, parish or your school o kaya po yung inyong address, no? At ipadala po dito sa ating Globe number 0927-891-0966. Ulitin ko po 0927-891-0966. And once registered po ay makakatanggap kayo ng araw-araw na mensahe, no, from the Lord. Napakaganda po mga mensahe yan. At kung may mga prayer intentions o request kayo o kaya pasasalamat, pwede nyo pong i-text sa ating Globe number na yan at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa ating Arzobispado de Pampanga Chapel. No? Pinapasalamatan po natin si Sister Son Basco, no, for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Ka Katekista program. Okay, at kung gusto nyo naman pong magpa-counsel, yung counseling line namin, san 0922-831-5967, 0922-831-5967. At kung gusto nyo naman pong manood sa internet, yan, kitang-kita po ninyo si Apo Seto at saka si Father Pep. Yan, nasa live streaming po. Nasa screen kami. Oo nga. Live streaming po, www.ustream.tv, and then search po ninyo yung Bright FM 91.9. Yan, at kung gusto niyo naman pong mapakinggan audio ang mga nakarang episodes, nasa Facebook account natin. Facebook account name is Barkadahan kay Cristo Pampanga. Thank you kay Ronnie Pascual for maintaining our Facebook account. Okay, at diretso na tayo sa Son sa ating ebanghelyo ngayon, no? Kapistahan po ni Saint Beneventure. Yan, no? Pakinggan po natin ang ating ebanghelyo. Okay. Pagbasa mula sa ebanghelyo ni San Mateo. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Binigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na pagpapahayagan niya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Yan, napakaganda po ng gospel kahit maiksi, no? May humor din naman. Biro mo mga matatalino, no? Hindi pinagsabihan, kung hindi yung mga childlike, na yung mga hindi naman yung isip bata, no, among. May mga ganyan. Pero po napakaganda kasi po nasa ebanghelyo din ni Lucas, no po, parang galing sa Q source yan. Pero dun kay Lucas sinabi niya he rejoiced in Holy Spirit, yan. Kaya masaya po ang gospel natin ngayon, no. Itong pong mga Pariseo at Skriba, no, actually sila considered silang learned or matalino, no. Pero ni-reject nila ang preachings ng ating Panginoon. Pero ito pong mga yung tinatawag natin childlike, tinanggap nila. Ayan. Para pong sa gospel natin ngayon, winawarningan tayo ng ating Panginoon ng yung bang tungkol sa intelligence, no? Kasi po dapat alam natin na ang intelligence is God's gift to us. At ang Panginoong Jesus is sending us
a message, no? Kung minsan kasi akala natin pag matalino ka, you know better, hindi mo na kailangan ng further instruction, hindi mo na kailangan na matuto pa, no? Parang sasabihin mo, ay hindi ko na kailangang matuto na galing sa iba kasi matalino na ako. Pero po, eto ngayon, ang Panginoong Jesus may mensahe sa atin, no po, na kahit na matalino ang isang tao, kailangan natin ng Panginoon, no? At hindi lang po 'yon, we should approach Jesus with our hearts, no, instead of our mind. Yan po siguro ang message niya. Approaching God with our hearts instead of our mind. Yan. Napakaganda yan. Okay. Baka ang ating mahal na Arsobispo ay baka gusto niyo pong mag-share, no? Bakit kaya mga bata, no? Oo. Di ba bata walang kamuwang-muwang. Tsaka walang kwenta, no? Ay. Yung sa kanilang kultura, ha? Oo. Okay. Unang-una, yung pagkabuklod ng ama at ng anak ay talagang there is a close bonding, no? Opo. Yung tawag nating communion of the Father and the Son. Sabi niya, walang makakakilala sa ama kundi ang anak, at walang makakakilala sa anak kundi ang ama. Kaya yun po siguro ang dapat nating sundin sa ating Kristiyanong pamumuhay bilang may pananampalataya na bago tayo maglingkod sa iba, kailangan na tayo muna ay nabubuklod tayo sa Panginoon. Ayan. Napakaganda po nun. Para unang-una dapat sa pagdarasal natin, no? Bago tayo magtrabaho, siguraduhan natin na tayo ay kasama tayo ng Panginoon. Yung ating kalooban ay nakikiisa sa kalooban ng Panginoon. At sa ganitong paraan ay hindi tayo ang iniyang sarili natin ang ating sinesentro, linalantad, no? Kundi si Kristo at ang Ama ang ating pinoproklama sa iba. At pagka yun ang ginagawa natin, ay kamukha ni Kristo na mabuting anak, ay magiging mababang loob at magresponde tayo ng buong katapatan, kababaan ng loob at maamong pamumuhay sa ating Panginoon. Kaya sa bandang huli dito, sinabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na mabigat ang inyong pinapasan, no? At tanggapin ninyo ang aking pamatok at ang aking ano ito sa Tagalog? Oo. Opo. Ano po Dahil yun? ako Burden light. Oo. My binubuhat. my burden light. Sabi niya, gagawin kong magaan. At mag-aral kayo sa akin dahil ako ay maamo at mababang loob. Ayun. Learn of me for I am meek and humble of heart. So, communion with the Father, communion with Christ. Yun. Napakaganda, no? At totoo ito, parang itong gospel na to, yun nga, I think it presents to us two kinds of hearers, no? Yun nga, yung kung minsan, yung isa, napakahirap na para makipag-communicate ang Panginoon, no? Kasi nga, medyo, sabi nga ni Apseto, yung pagkawalang talagang humility at hindi yung tunay na paglilingkod ang nasa isip at puso natin, no? Because there are some people naman, totoo ito, no, Sister Son, yung, of course, nakakalungkot ko minsan, no, yung nagsiserve sa simbahan, naglilingkod, no, for example, sa parokya, pero kung minsan, hindi talagang ganon kaganda yung nasa isip at nasa puso, kaya intention nila, di ba? Yung purpose nila, no? Kung minsan nga, yung lalong-laro na kung medyo somebody pa sila, naku, kung minsan nagiging stumbling block pa no? Yung ba yung bang sometimes yung mga taong ganyan, of course hindi natin rin siguro ma-blame dahil siguro sa trabaho, no? Mataas ang posisyon nila. When it comes to yan sa parokya, makikita mo naman kung minsan yan Pero kung minsan dala-dala nila yung
pagka, for example, manager nila o kaya pagka, di ba? No, mahirapan silang bumaba sa kuminsan mahirap, level ng mga yes. nasa simbahan. Oo, at kuminsan, ako personally kuminsan, medyo nahihirapan ka dyan eh. I think that's the same with the Lord, no? Yung bang, bakit sa mga childlike yung sabi mo nga kanina, no? Kasi medyo nahihirapan din ang Diyos sa mga medyo mahirap din yung maraming alam, no? Oo, Kaya kasalanan din natin kuminsan bakit lumalayo simbahan ang ibang tao na yung ibang hindi naniniwala, tayong may kasalanan kasi hindi nila nakikita sa ating pagkilos, sa ating pamumuhay si Kristo. Yun nga dahil tayo siguro mataas sa loob, sinesentro natin ay ang ating sarili, hindi nila makita si Kristo sa ating pagsasaksi, sa ating pagbibigay ng testimonyo sa Kanya. Kaya mag-ingat po tayo na tayong nasa simbahan ay baka tinataboy natin ang iba kaysa na inimbitahan natin. Sabi ni Jesus, come to me. Is inviting. Our God is an inviting God, a welcoming God, and a humble God. Learn of me. Imagine that, no? Ako'y Diyos. Learn of me. Mag-aral kayo sa akin dahil ako ay maamo at mababa ang kalooban. So, ang pag-aaral ay sa puso, sa heart. Yung sa eskwela, pag-aaral sa isip. At kung minsan namong meron din sa ating mga nagtatrabaho sa simbahan, yung parang hindi kayang abutin. Yung dala-dala yung pagkamataas, hindi kayang abutin ng masa or ng simpleng tao. Ang ating Panginoon sa Kristo ay nagpakababa, lumuhod sa harap ng apostoles, sinugasan ang maruming paa nila. That is humility. That's very true, no? Ako gusto ko lang maghingi ng advice din kay Apo Seto. Kasi sa parokya, no? Ako experience ko. Kung minsan, aloof yung mga walang kaya dun sa may kaya, di ba? Paano nyo yung siguro sa experience nyo yung paano natin yung magkaisa sila, yung bang hindi alienated yung isa. Kasi kung minsan yung tendency, mga mga ganyan. Ikaw naman bilang parish priest, siyempre you also care for those who have something, no, to offer, di ba? Pareho. Pero paano ho kaya yung magandang balanse diyan na hindi ma-alienate, for example, yung mga kumisang walang pinag-aralan, no, nahihiya, walang self-confidence, no? How can we build them? And at the same time, ito nga yung papanong parang makapagtrabaho ng nung pareho yung may pinag-aralan nga, no? At yung hindi, medyo kuminsan mataas yung pinag-aralan. Yung pagsasamahin mo, parang walang line na nagdi-divide sa yun. diba? Paano kaya po ang magandang tanong nga mo. Maganda yung tanong ni Amo. Medyo mahirap ito, pero muna, siguro in a very judicious, prudent, sa mga indirectong paraan, hindi naman diplomasya, no? Dapat ay iporma rin, bigyan ng values yung mga mas mayaman o intelihente, at sabihin natin na para naman ang ating council ay lalapit lalo yung ating mga kapatid na ordinaryo, medyo mag-tone down naman kayong konti. You tell them. Kasi ito ay parokya, karamihan ay mahihirap. So, dapat makinig tayo, maging sensitibo tayo sa mga karamihan na miyembro ng ating konseho na mababa ang kanilang background. Na sana po ay tulungan ninyo sila para magsalita, ipahayag yung kanilang sentimiento. Tayo bilang marami na tayong nalalaman, doon tayo sa background muna. Magkukomento tayo paminsan-minsan lang. Pero bigyan din nyo ng role na mayroong kumpiyansa para ma-build up. Kasi po, ang gusto sabihin ng love, charity, at saka leadership, you build other people. Di ba nung tayo nagninilay-nilay sa building on rock, you don't build houses only, you have to build people. And then you build humility.
No? Tama You po. build Yun, number dedication, courage, justice. Siguro, magsisimula sa atin tayong medyo maraming No po. gifts, no? Maraming mayayaman, yung marurunong, yung may edukasyon. Tayo nang unang iuyuko para yung ating mga kapatid na karamihan ay ordinaryo at pangkaraniwan na tao, sila rin ay ma-attract ninyo. Kasi sabi nga ni Pope Francis, sabi niya, si Jesus, sabi niya, ay Diyos na nag-iimbita, Diyos na nagwe-welcome, at mahal na mahal tayo. Sabi niya, maski na ay nasugatan ng puso niya doon sa krus, pero yung pusong yan hindi humihinto na nagpipintig ng compassion and mercy. So that wounded heart, he said, does not stop beating with love and compassion, mercy and compassion. We are talking about heart. Learn of me for I became humble of heart. Opo. Totoo po yun, Among, kasi po ako naranasan ko na yun, yung bang nakikita mo yung kaharap mo may sinasabi, mayaman, Learned yun. tapos kami simpleng tao lang. Totoo po yun, mararamdaman mo na parang nahihiya mo siyang i-approach. Pero napakaraming mayaman at saka marunong, makukuhan mo rin yung kanilang nadadama mo yan yung kanilang kuwan na sila ay pwede naman i-reach out. Bumababa. Yes. They're reaching out. Nagre-reach out naman And sila. they are stooping down. Mayroong ganyan. Opo. Maski na Meron. hindi nila ginagamit ang kanilang posisyon o karunungan. Although kung minsan, Sir Son, siguro yan, i-build up mo rin yung confidence nung mga hindi nag-aaral. Yung mga, no? yung Kasi kung minsan, nasa sa kanila yung nagre-reach out na nga yung mga learned kung minsan sa parokya, no? Pero wala silang kumpiyansa, no? Oo, yun nga. Oo. I think little by little, no, i-build up mo yung mga ganyang tao, no? Kasi everybody can share naman sa parokya, di ba? Iba't iba na lang naman yung mga kumisan charisms natin, no? Well, kasi one time I was really approached, no? Wag ko na lang sasabihin ng isang parokya. Sige. Kasi nga yung yung nakita nila, yung puro leaders nila, may mga kaya. I'll give you an example kasi nga tungkol sa finance ito, no? Sa finance council sila ang nakokontrol ng resources ng parokya. Yung parang kung minsan nahahamper yung mga kung may initiatives from people who are very simple, very poor. Kung minsan hindi nila lang ma-express yun, no? Parang ganon. And I think parang siguro isang bagay na kailangan nating balansehin po yan, di ba? Sa isang community. Opo. Yeah, kaya unang-una siguro yung ating mga ordinaryong kapatid, bigyan natin ng kumpiyansa. Kung ano yung pangkaraniwan na halimbawa, naglilinis sa simbahan, bigyan mo ng recognition. Salamat sa inyong pagod, no? Napakalikabok. At kung hindi lang kayo ay marurumihan yung mga nagsisimba dyan. O yung nag-arrange ng flowers sa altar. You give them recognition. Then you are building up their confidence. Ay, si Father pala, ina-appreciate. Paski na, mababa lang. Kasi, ipakita sa kanila, ang kanilang contribution ay may halaga. Maski na, maliit lang. Kasi, may pinakamaliit na parte ng ating katawan. No? Ay, lahat yan kung hindi umaandar yung maliit na parte ng katawan nila, halimbawa yung mata natin, no? Kung ang buong katawan ay nahihirapan. So, ganyan ang parokya din. Pagka binibuild up mo yung kumpiyansa at saka yung rin-recognize mo yung mga kagalingan ng bawat isa, ang yung ordinaryong miyembro, lumalakas ang buong katawan. Pero again, ito ay nangangailangan ng maraming prudensya, pasyensya, kababaan na loob, at panahon. Oo, panahon. Yes. Pero it's possible. Kaya Pwede yung mga naman po. BEC, importante Yun, Building ecclesial communities. O dito sa diocese natin, we call them SSC, Small Sharing Communities. Yan, si Monsignor Sison ang director nito. So, dapat one day siguro, kumbiran ninyo dito. One time. Opo. Dapat naman, di ba yung mga early Christian communities noon, yung
no one is left unattended. Yes. Everybody has a place, no? They share with the poor. Opo, parang ganoon. Dapat, we go back to that, Yes, it's really an ideal. Acts of the Apostles. Opo, kaya lang kung minsan, mahirap din, pero siguro little by little, we can move towards that direction, di ba? Tsaka among yung mga simpleng nagtatrabaho sa simbahan, yung nasabi nga ni Apong Seto na kung minsan a little appreciation lang. Yun, no? Hindi Kung minsan man kunin sila ko. naghahanap ng grabing malalaking appreciation eh. A simple appreciation na kung minsan tap on the shoulder, Yes, yan. yes. Ganun lang kasimple. Malaking bagay na po sa kanila kasi Totoo yan, simpleng tao nga sila eh. Oo. Opo. Kaya, I think, pwede nating lalong-lalo ngayon, Year of the Poor, no? Oo. Ay, hindi lang yung parang, of course, yung iba, akala nilang Year of the Poor, puro dole out, no? Oo. But I think let's give due recognition to them. Yes. Di ba? And then let's build them up. Oo. No? Kasi, yun nga, yung poverty sa atin, akala, kumisan na nagiging dahilan niya para yung maalis yung kumpiyansa, yung parang wala nang magawa, no? I think, yung isip dukha, alisin natin yun, no? Oo. Kasi lahat tayo ay may... Ay, mahirap tayong lahat Opo. naman eh. Tayo Opo, lahat ay that's dukha. right. Sarap na Diyos. Opo. Poor in spirit. Opo. And I think ito siguro ang ano ng Panginoon na Opo. of course lahat tayo may lugar, no? Although yun nga yung parang isang critic din ito pag yung ating tagumpay, yung mga learned, no? Nasa isip na natin yung mga tagumpay natin, mga achievements natin. Sometimes it does not already register yung mensahe ng Panginoon, no? O yan dan, pumapasok yung sinabi ni Mother Teresa, ang Diyos ay tinawag tayo hindi para matagumpay, Yun. kundi maging tapat. Tapat. God called us not to be successful, but to be faithful. Oo. Okay, at ikat muna natin yan sa Sir Son dahil marami tayong pag-uusapan pa sa ating ebanghelyo, no? Sa ating mga texters po, kindly join us, makisangkot po dito sa ating pinag-uusapan na mensahe ng ating ebanghelyo, no? At mamaya po ay babasahin natin yung inyong mga reflections and insights, no, sa ating second segment. Let's take a break. Magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Sino ang hihigit sa'yo? Laging nariyan kung kailangan ko. Laging tanglaw sa daraanan ko. Sino ang siyang nagbibigay lahat na kailangan sa ating buhay? Aking kaibigan kapag nalulumbay.
Aking ama, minamahal ka. Dulot mo sa akin ay saya. Ikaw ang saking umunawa. Ikaw ang aking Salamat sa'yo, Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Ang ating pong ebanghelyo kanina ay tinalakay natin, no, sa ating first segment. Ito nga na bakit ang Panginoon ay pinakikilala niya ang kanyang sarili hindi sa mga madurunong na yan, no? Mga learned, mga wise. Pero dito sa mga infants, children. Naku, paano kaya ito? Anong ibig sabihin ito, no? Kanina na nga ay na-mention ng ating Archbishop, of course, Rason, about being humble, no? Yung nakabukas tayo, just like, that's a very childlike attitude, no? Dahil nga, yun nga yung masama sa atin pagka medyo pumunta na sa ulo at sa puso natin, yung ating mga tagumpay, our little and achievements and successes, no? Kung minsan po napakahirap na makipag-communicate ang Panginoon. Kung minsan hindi na ang Panginoon ang nasa isip at puso natin, no? And I think this is where we should really listen to the Lord's message. Sabi nga niya, learn from me, no? Yung nasabi nga niya, from meek and humble of heart. At sana po ano parang ating mapagtagumpayan sa ating buhay, no? Yung humility, yung meekness ay wag po nating aalisin sa ating pag-uugali, no? May mga texters yata tayo, Sister Son. Okay, galing sa mga kapatid natin sa Pampanga Provincial Jail. Okay. Okay, sabi po niya, good PM po. Ay, salamat, narinig na naman namin ang santo ng Maluka at santo ng jail, si Apong Seto. Santul po yan, santul. Santol daw, santol. At pari ng bukas puso, si Father Pep. At Naku ang naman, mapagkumbabang si Sister Son. Naku po, kakaano naman. Yung mga adjective nila medyo Oo nga. nakakakilabot naman. Nahiya ko. Sige po. Ano po? Ayan. Teka, may... Naputol ba? ito. May karugtong pa. Okay. Saludo po kami sa inyo, Pampanga Provincial Jail. Ayan. Opo. Maraming salamat po. Naaya naman yung sinabi niyong mga adjectives. Pero ano po, kami dapat ang magpasalamat because you're giving us opportunity para at least po mapaglingkuran kayo and at the same time bringing you I think the greatest blessing, no, ang Panginoon po, no, ang kanyang mga salita lalong-lalo na. And we believe that ang laki po ng talagang pag nakabukas ang isip at puso ninyo ay malaki po yung impact, no, ang gagawing pagbabago niyan sa inyong buhay, no. Kaya nga ano po sa inyo, no, congratulations at tinanggap nyo yung ating mga Biblia.
No, yan. Pasalamat sila. Naku. Wow, maputi. Yan ang Sunday. maganda. no? Oo, congratulations. Hatid Yes. ni Among Pep ng mga Bible. And you have to make it a habit, sabi nga, Oo, no? nabasahin Every day. po yan. Yan, no? Yan. Parang yung tinuro sa amin ni Pastor Canlas, no? Sabi niya, a Bible verse a day keeps the devil away. Ay, very good. How true, how true. Oh, Alam po ninyo, si Pastor Canlas, kaibigan namin na yan, Methodist Minister. Opo. Kasama namin, Yeah. kasama ni Father Samson. Yan, opo. At si Apong Greg Canlas, tinranslate yung ecumenical version ng Bible. Mhm. Saludo po kami sa mga Methodist brothers natin, lalo-lalo na si Pastor Canlas. Opo. Nagturo ng Reformation yan sa seminaryo. So, nung ako'y rector, Opo. sumulat sa akin ng Vaticano. Opo. Congratulations, sabi nila. Mayroon kayong professor na Methodist. O sinabi ko sa kanya, masaya. Opo. masaya Ang ganda po nun, ano, Opo, yung, na Oh. ecumenical collaboration between Opo. Catholics and our brother Protestants. Opo. Siya po ang professor namin sa Protestantism Opo. during our theology Oh, day. linya niya yan. Magaling yan. Lydia. At saka nag-aral sa Amerika si Pastor Canlas. Yes. Okay. Ito, may isa ka pa? Oo. Sige, may... Okay, pagkatapos yung akin. Okay, galing sa regular texter natin, Okay. si Mang Amando, sabi po niya, I agree po, tunay nga pong mahirap makitungo o makipag-ugnayan sa mga taong marurunong at lalo na sa mga mayayaman. Mabuti ang simpleng tao na may payak na pag-iisip at pag-uugali ay madaling makaunawa. Yaon ang mga childlike people who are more preferred to welcome the words of God. Magandang gabi po, Apong Seto. Praise the Lord. Among Pep and Sister Son. Thank Yan you po yung mga Yan. magagandang insights ng ating mga kapatid sa presidio. Opo, ang ganda po. Okay, meron pa? Salamat po, wala na. Okay. Ito may mga quotations lang tayo, no? Sige mo. Isang, I think, 4736, sabi niya, never let success gets into your head, no? Never let failure gets into your heart, no? At isa pa, ito siguro kanina na pakinggan ni itong ating texter, no? Yung sinabi ni Aposeto from 1788, no? Sabi niya, joy flows from hearts that know how to care and share. Joy flows from people who know how to appreciate other people. Oo. Joy flows and occurs in the way we look at ordinary things, events, and persons. Yan, no? Yung mga... Tatandaan to, alam niyo yung seminarista ko. Opo. Kami, medyo seminarians, mayroon kaming professor na napaka-banal. Kaya binibigyan kami ng, maski na si greetings niya, Among, Opo, opo. nasa lubong ka sa hagdanan, sabi niya, how is the saint now? He's calling all the seminaries. How is the saint now? Yung bang ganyan na Opo, no? hindi naman siya Opo. nagbibiro, hindi naman siya Talaga pong nagpa-platter. nanggagaling talaga sa puso, Nagagaling no puso po? niya at saka masaya si Father Griffin, no? Yun. At binibigyan kami ng panaisipan, no? And then isip, bakit ka tinawag na santo? Totoo nga naman yan eh. We are not canonized saints. Basahin ninyo ang epistole ni San Pablo Opo. to all the saints of God, no? Yung Corinthians, Galatians. Yun, no? Yung opening ng salutation ng sulat na ni San Pablo karamihan ay sa mga banal ng Corinto, sa mga banal ng Roma, sa mga banal ng Galacia. We are all saints by virtue of our baptism at tayo po ay linikha ng Ama na nasa langit, no? Let us create man after one. Gawin natin ang tao kawangis at katulad na natin. Banal siya ang ating Panginoon, edi banal tayo. May pagka-saint tayo. Kung hindi man tayo saintabilis tayo, saintabul. Saintable. 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 Possible. Bago po, bagong word sa... Oo nga, no? Palagay natin sa, dictionary. Sa Wikipedia. Saintable. Yan, no? Saintable. So, thank you po dito sa ating texter, no? Yung, sabi niya, yung tuwa, no? It flows from, Totoo yan. when we appreciate, from a joyful heart. even ordinary things, events, and persons, especially, no? Di ba sinabi ng Panginoon na hindi yung ano yun? Yung nakagawa ng marumi sa puso sa atin ay hindi yung kinakain, Opo. kundi yung nanggagaling sa Galing puso. sa puso. O isang galing sa puso ay Opo. gagalakan. Ay, masaya tayo. Opo. Okay. Ayan.
So, mayroon pa, Sister Son? Wala na, okay. Okay, wala na. Let's continue na. Kasi itong ating gospel, sabi nga dito, yun nga, no, yung nagpapasalamat, the intimacy between the Son and the Father, and to whom the Son chooses to reveal Him, no? Kanino ba at sino ba yung mga pinili ng Son para i-reveal ang ating Diyos Ama? No, yun nga yung Mga nasabi natin kanito, yung simplicity of heart. And I think it is very, very important today, no, we are celebrating a doctor, a bishop and a doctor, no. Okay. Paano itong, yun nga, ito'y learned, Sister Song. Kasi companion yata ni St. Thomas Aquinas nung naging doktor sila, no. Nakasama niya. And yet, tingnan mo he comes from the Franciscan order, no. They are famous from being poor, di ba? Oo nga. So, paano po ito, Aposeto? I think magbigay ka po kayo ng insight, no, na napaka-learned nito, pero bakit naging doktor ng simbahan, no? Yeah, ito ay talagang tunay na matalino ang tao. Apo? Dahil alam niya, ang nasa kanya, hindi sa kanya tinanggap lang. Kaya hindi siya nagmamalaki. Yun. Ang ganda po. In fact, may story si Santo Tomas de Aquino, no? Yan, opo. Yung pinaka-ekspertong teolohiya Mhm. sa Santa Iglesia. Madasalin si Santo Tomas de Aquino, Opo. yung Dominican. Gabi-gabi, nasa harap ng krusipiho. Isang araw, ay ino-offer ni Santo Tomas yung patong-patong na librong sinulat niya nasa kanyang niler. Opo. Ayun. Sabi ng nagsalita crucifix, Okay. sabi niya Jesus sa kanya, Apo. Thomas, Mhm. napakagaling ang sinulat mo sa akin. Mhm. Opo. Pero hindi ko kailangan yung libro, ibigay mo sa akin lang yung mga kasalanan. Ay. You have written well about me, but I don't need them. You give me your sins. Yun. Para pinapakakilala, pati kayo sa'y banal, may kasalanan. Yes. Opo. Makasalanan na banal, banal na makasalanan. Opo. ano. Kaya Tingnan kung mo minsan yun. tayo, santong kabayo. Santong kabayo, no? Opo, expression nga yun. O, expression nga, no? At ito nga, no, yung talagang he completed his studies, no? Sa Italia. Paris pa, ha? Oo. Tsaka Paris, talagang... yun ang Naging professor pa yata doon. tanyag sa na Paris. universidad dyan. Yes, opo. At siya tinatawag na the seraphic doctor. Ano pong ibig Sabi sabihin? yung puso niya ay napakalinis, parang anghel ng seraphim. Yun. Kaya pala. seraphic, Mga seraphim and cherubim. Cherubim, Mga principalities yan. dominations. Yan, yung mga ganyan, di ba? Opo. Sumulat pa po siya ng biography ni Saint Francis of Assisi. Oo nga. Although, kung minsan po, meron daw silang hindi magkapareho ng ideas Eh, eh. dapat naman kasi Kaya nga. iba't ibang talents, we supplement one another. Opo. We complement. Pangalawa, sa kanya nang galing yung Angelus. Yun, oo. Sa mga Franciscans Saint na yung Bonaventure. practice na nagdarasal every evening nanggaling sa Franciscans because of Bonaventure. Oo. Okay. Oo. So it is really possible for a learned man also to be a childlike, Maging di ba? Childlike, oo. humble na maging. Oo, oo. Di ba, sabi nga ng ating Panginoon, no? Yung nagpapataas sa kanyang bangko, babagsak. Yun, Yung oo. nagpapababa sa kanyang sarili, Opo. ay itataas. Sabi nga ni Saint Peter dito, no? Sabi niya na Opo. yung 1 Peter, lumundag 1 Peter chapter 5. Mhm. Sabi niya dito na kinamumuhian ng Diyos ang mga matataas na loob, pero mahal niya yung mga mababa ang kanilang kalooban. God opposes the proud, but gives His grace to the humble. 1 Peter chapter 5 verse 5. Ayun po, 1 Peter chapter 5 verse 5. In the same way, sabi niya, all of you be humble in your dealings with each other, because God, ang Panginoon, ay tinatuan niya ang mga mataas na loob at binibigyan ng grasya ang mga mababa na loob. Opo. Oo. And I think, ayan, no, yung sa ating karanasan talaga, Sister Son, no? Pag yung isang tao, di ba, very, mataas nga yung achievement niya sa buhay, no, minsan, yan, yung mayaman, pero, may mga ganyan na kung minsan makikita mo very simple ang pananamit.
Very Ay, simple oo. ang lifestyle nila, Oo. di ba? Oo. And pagka ganyan, yung bang lalo kang yung bang na ano kasi ito, yung parang they have some You're inspired. Yeah, yes, you're inspired at saka You're encouraged. parang Oo. kuminsan hindi mo maisip yun na ang yaman-yaman ito Oo, pero pero nakasimpleng kumilos. So, di ba? may mga ganyan. Mga Oo, ganyan, no? oo. Okay, may texter yata tayo, no? Oo, Sige, may humabol. Nga po ito, para sa inyo po ito. Mhm. From 4160. Sabi po niya, do you want to know more about God and draw closer to the Father? Mhm. Listen to Jesus and follow Him. Maya Pabengi po, Aposeto, Father Pep, and Sister Son. To Aposeto, Mhm. ang ganda po ng book ninyo na Aposeto, The Shepherd and the Flock. Pwede po bang humingi po ng autograph sa inyo? Coffee table ba yan? Thank you po in Hindi. advance. Hindi po ako author. Ginawa po ng Holy Angel University yan. Opo. Opo. Tayo Autograph po sa inyo. kung makita mo si Sister Son, sige po, ibigay ninyo. Opo, Hindi- opo. Hindi naman ako author niyan. Pahatid po ninyo dito sa ASF In building way po, sa may office po sa kami. Center for Kapampangan Studies Oo. siguro yan. Hindi po no? niya sinabi kasi kung tiga saan siya walang pangalan. Baka nakabili ng Opo. kopya ng ano. Opo. Kung malapit po kayo dito sa ASF building or DSF, nandito lang po ako sa, pagtanong nyo na lang po sa baba, sa third floor po na office namin. Iwan nyo sa akin ng libro and then pa-autograph ko po, kaya po seto, and then balikan ninyo. Hindi ako Yeah. author niyan. Si Mr. Tanting po. O kaya po, Opo. kung nasa Angeles naman kayo, kung gusto po ninyong iwan sa religious store po, sa Holy Rosary o sa Apo. Yan. Yan. At siguro to God bless you. Salamat po. Opo. to get our message straight no sa ating mga listeners dito. Whether it be, of course, yung po mga childlike dito, they don't only refer to people who are materially poor, no, uneducated, kung minsan medyo hindi ganong kataasan ang kanilang social standing. Pero ito pong sinasabi ng ating Panginoon, childlike, pwede rin po yung mga kung minsan at ito nga, nakaka-touch kung minsan sila, no? Yung bang ang laki-laki ng achievement nila sa buhay. They have so much in life, no? And yet, yun nga, no? Yun ang, like for example, ito nga, si Saint Bonaventura. Diyos ko, doktor ka pa naman noon during that no? time, di ba? And yet, look at him, no? He was a very active member, of course, of the Franciscan order, and he made a lot of contribution, not for himself, but to the service of the church, no? At pwedeng ganun dapat ang ating gawin, di ba? O tama nga, si Saint Bonaventure, Saint Thomas Aquinas, sila yung mga doktor. Tayo konduktor lang. Lalo tayo magbanal. Kung sila ay doktor na, ay nagbaba, lalo tayo mga konduktor lang tayo. Lalo tayo magbabanalo. Tama po 'yon, no? Siguro hindi tayo lang katiting, doktor. di ba? Yung mga Oo. ganyan, no? Sa kanilang karunungan, no? Pero naway yun nga po, no? Ang kanilang itong kagandahan ng mga santo natin, di ba? I think sila kayamanan ng ating Santa Iglesia Katolika, di ba? Although kung minsan yung ibang mga reliyon, no? Meron ding santo, siyempre. Opo. Yung Pero mga- sa atin po, at mga least we Greeks, acknowledge them, no? Eastern churches, marami. Opo. Bago humiwala yan, santo na. Opo. Yung mga sa Cappadocia, yung Opo. sa Middle East na santo, marami yan. Opo. Sa Turkey, Yes. Okay. Okay, Sister Son, maybe we can have this very simple closing prayer, no? Bago yung mamaya blessing ng ating Archbishop. Lord Jesus, give me the childlike simplicity and purity of faith to gaze upon your face with joy and confidence in your all-merciful love. Remove every doubt, fear, and proud thought which would hinder me from receiving your word with trust and humble submission. Amen. Amen. Okay, bago po yung blessing, may mga announcements ba tayo? Announcement po, yun pong second trimester ng mga short courses po sa ALFI, pwede na pong mag-enroll.
Dahil po August 2, mag-umpisa na po yung mga bagong subjects na 3. At pinapa-announce lang yung mga misa tomorrow sa Carmelite Monastery. Ay, oo, Mount bukas, Carmel. I think sa inyo po 6 Mount o'clock, no? Carmel. Maaga. Opo, makikisali ako diyan 6 o'clock kay Very good. Aposeto, no? Ay, Tapos hindi ko alam yung mga iba, but I think they have a schedule there, no? oo. Kasi Saka kapistahan every na hour, ng opo. Our Lady of Mount Carmel tomorrow. Apundong ata alas 8. 8 o'clock. Then Bishop Ambo. Opo. Sunod-sunod. Sunod-sunod po yung ano natin, no? So, lahat po ng mga devotees ng Our Lady of Mount Carmel, no? You're cordially invited to attend, no? Yung ating pong feast day masses niya, no? Diyan sa Carmelite Monastery. And I think yung isang parokya din natin sa Del Carmen. Yan, sa nagpa-fiesta din sila Ah, dyan. oo no? nga. Sa Pulong Masle. Duat. Populong Masle. Oo, Duat, sa yan. yung aking classmate dyan, si Father Alfred David, no? Okay Happy po. Fiesta, Father Alfred David. Yes, okay. So, yung final blessing na lang po, Aposeto. Sige po. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, salamat po sa grasya, pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin para magnilay-nilay kami sa dakilang salita ninyo. Dahil ang iyong salita ay buhay na salita na nagkatawang tao. Na ang iyong salita hindi lang sa libro, ang salita ninyo ay isang manunubos na nagkatawang tao sa sinipupuna ng kalinis-linisan na Virhen Maria. Basbasan mo po lahat ng inyong mga kapatid na sana kami gayahan namin ang inyong halimbawa na maging mababang loob na ginawa ninyo sa sinabi ni San Pablo sa Tiga Pilipos, Kapitulo 2, na wagaman kayo Diyos, kayo ay hindi kayo nakipantay sa Diyos, kundi nagbaba ng loob. At hinubad ninyo inyong pagka-Diyos, tinanggap ninyo, Panginoon, ang forma ng alipin, at kayo ay mababa ng loob, masunurin hanggang sa kamatayan ng krus. Sana po, wag naming itakwil ang krus. Bigyan mo kami ng tunay na pagtitika, tunay na sisisi aming makasalanan at kababaan ng loob para pasanin namin ang aming krus para kami ay makitulad sa inyo. Ito ay aming inihiling sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin nyo rin. You read the one. At basbasan po kayo ng mga Panginoon, ang ating Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang gabi po. God bless you all. And of course, sa ngalan po ng Commission on Catechesis, muli po ay good evening at lahat po ng mga nakinig, no? Ingat lang po at kami po ay nagpapasalamat sa inyong Salamat din pakikinig sa po. Bright Light 91.9 sa stasyon na ito. Yan, kay Sister Odette kay Sanchez Sister po. Odette Sanchez. God bless you, Sister Odette and Brother Paul. Okay, thank you very much po and have a nice evening. Thanks because he's given Jesus Christ his son.